pangatlo. Bibilisan ko na. Parang may maikwento na ako. Sige. Babasahin ko na lang ha. Usaping clean and green sa pangunguna. Wow, may 5,000. Dumadami na. Sige, dating pa kayo. Para magandang aming raffle. Usaping clean and green. Meron po tayong 27 na street sweeper. Tuloy-tuloy na door-to-door garbage collection Monday to Saturday. Meron din po tayong clean-up drive kasama ng mga badak surrenderies. Yan. Siyempre, kasama rin po ang ating mga sweeper at Eco Aid sa pangunguna ni Kagawad Philip at Joy Macabenta. Sumasali rin po tayo sa Barkada, Barangay at Kalinisan Day. Simultaneous po yan. So, ang barangay po natin hindi po pahuhuli sa paglilinis ng mga kanal sa mga stero. Yun po, yung nasabi ko kanina, so sana po ipatupad po natin sa ating sarili yung linis ko, tapat ko, para kahit papaano po, pag lumabas tayo, makikita naman natin na malinis po ang ating kapaligiran. Yung mga aso naman po, actually, hindi namin alam kung saan kami lulugar yan sa mga aso na yan eh. Pag nanghuli po kami ng mga aso, kami ang inaaway. Hinahabol po dito. Diba? Kami ang irereklamo, sasabihin, nanguha kami ng aso. Pero bilang isang mamamayan na responsable, dapat po, padumihin nyo ang aso nyo, may kasama po kayong dashpan. Ganun po yung ginagawa namin sa 12th Street. Meron po kaming dashpan. Pag pinadumi po namin sa mayayaman ng aming mga aso, may kasunod po kaming dashpan. Para hindi naman po kami mareklamo. So sana po, ganun din po yung gawin natin. Tuloy-tuloy din po yung declogging natin. Meron po kaming declogging. Actually, marami kaming request na declogging sa city. Road clearing. Siguro naman po, alam niyo po kung gaano kahirap ang road clearing para sa aming barangay officials. Ang road clearing po is, alam namin maraming magagalit, pero alam din namin na maraming matutuwa. Dalawang klase lang naman ng tao eh, gulit at saka natutuwa eh. Pero palagay ko mas marami ang natutuwa kapag po ang ating bangketa ay maayos. Diba? Unang-una po, wala po kaming problema sa nagtitinda. Gusto po namin makipagtulungan sa inyo sa pagtitinda at pagsasaayos po ng E. Rodriguez, mga sidewalk. So sana po, bigyan nyo rin po kami, balikan nyo po kami ng disiplina sa E. Rodriguez. Para po, masakit man sa amin kapag may mga time na bumababa ang MMDA at kinukuha ang inyong paninda. So, dapat po, konting disiplina. Yung sinasabi ko po sa inyo na hanggang doon lang, sana po hanggang doon lang tayo. Huwag po natin sakupin ang bike lane. Huwag po natin sakupin. Yan po yung number 1 na tinitingnan ng city kapag yung bike lane is barado. Kasi po yun po nagiging cause ng traffic. Ganon din po sa kahabaan ng Napilomila. Sana po yung mga motor po, binigyan na rin namin kayo ng pwesto na maipanik. So sana po ipanik nyo, wag po tayo mag-double parking. Kasi po meron po kaming obligasyon bilang barangay official na mag-report po sa city kung ano ang ginagawa namin sa barangay para sa road clearing. Okay, yan po, malinaw po ha. Pero kasama na rin po natin dito, nagre-request dun po kami ng railings. Railings po sa E. Rodriguez para po at least yung mga vendors na sa loob na sila at hindi na sila lumabas ng E. Rodriguez. Yan, at syempre meron din pasabog sa inyo si Kagawad Ariel Aquino. Dahil siya po ang committee ng livelihood, meron po siyang hinanda na mga stall. Na mga stall na para sa, vendors. Vendors ng E. Rodriguez. Kasama na po dyan yung nagtitinda ng isda at gulay. Syempre. Pero po, si Kagawad Ariel, hindi po yan namimili. Pero mas priority po niya yung magaganda. At dalaga. Joke lang po, joke. Joke lang po, wala pong pilihan yan. Okay. So, sa peace and order naman po, andyan po si Hepe Romel Altabano kasama ng kanyang deputy at ang kanyang 20 na BPSO. Tama, Hepe? O, kaway-kaway naman dyan, Hepe. Yan, tulala na po yan. Araw-araw, ina-award ko po yan. Hindi. Yan, syempre, matikas siyang Hepe ko na yan. Gabi-gabi po tayong may galugad. Galugad po, yung nag-iikot po dyan kasama ng
Station 11 sa pangunguna ni Colonel Joseph de la Cruz, ang bagong station commander po ng PS 11 Galas. Yan. Siya po kasama ng Karinga. Minsan po, hepe, di ba Karinga lang bumababa sa atin? So, isa po sila sa nagagalugat. Paalala din po, ini-implement po natin ang curfew. Kaya lang napakahirap sa ating barangay kung ang mga magulang hindi po nakikiisa. Ang dapat pong kakampi natin dito is yung mga magulang. Huwag naman po natin tulugan ang ating mga anak na wala pa sa bahay, lalo na po yung mga minor de edad. Katulad na lang po kagabi, may nagchat-chat po sa akin, 1:30. Sinabi nila, yung mga nagiinuman daw sa Black 5 is puro minor de edad. So, kaya pinarespondihan ko agad sa ating mga BPSO, yung nangyayari. Pakiusap din po, kami po ay hindi naman nananakot, pero gusto lang din namin ipatupad. Actually, kami po sa Barangay Damayan Lagi, ayaw po namin mangyari ito, na ang mga magulang ay matitikitan dahil lamang po sa mga pabayang magulang. Pinapabayaan po yung mga anak nila na nasa kalsada. Masakit man at nakakapanlumo. Sa isang linggo, lagi kaming may report na ang bata minolestya, ang bata na hazing. Saan po ba nagmumula ang yung pagmumolestya? Di ba minsan sa loob na rin ng bahay eh. So tayong mga magulang, tayong mga tatay, nanay, bantayan po natin ang ating mga anak. Napakasakit po sa atin. Ako nakikinig lang ako sa kwento ng bata. Lalo na pag nagre-report na sa akin si Daisy. Parang nanginginig yung katawan ko na parang sabi ko na na ang dami na palang ganyan sa Barangay Damayan Lagi. Bakit nagkakaganyan ang mga tao sa Barangay Damayan Lagi? Dahil sa droga. Saan ba manggagaling yan dahil sa droga? Bakit tuloy-tuloy ang paglaki ng droga sa Barangay Damayan Lagi? Natanong ba natin yan sa sarili natin? Alam niyo po kung bakit. Kapag may mga umiikot, kapag may mga operation, meron pong mga tao na hindi nakikipag-cooperate. Kapag hinanap na po yung tao, sasabihin, wala, hindi po namin alam. So hinihingi ko po bilang mamamayan ng Barangay Damayan Lagi, sana po tulungan niyo po, makiisa po kayo na supuin po natin ang ating mga kabataan. Yung mga matatanda, bahala na kayo sa buhay niyo, pero yung mga possible, tulungan po natin. Mahirap po sa atin bilang magulang na yung anak natin is papariwara. Tama po? Yung mga dyan, yung mga nagtatapang-tapangan ng mga adik dyan. So, magkikita-kita pa rin tayo, hindi pa po tapos ang laban. Tuloy-tuloy po kami, meron pa po kaming term. So, wag po kayong mag-alala. Nasa listahan ko na po kayo. Kakamustahin ko lang po kayo. May mga first batch na po ako, napatawag na rin po, at meron na rin pong mga nakulong. So, yung mga, dyan, wag po kayong magbago. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo, wag po kayong magbago. Pero alam na po namin kung sino-sino kayo. Yun. So, sabi naman po si Bausi Daisy Villanueva, na tawag ko dyan paniki, kasi ikot ng ikot, at kala mo, hindi rin natutulog, may isang araw, may dinala pa sa mental. Kala ko na siya na hindi makakauwi, kinamusta ko, Daisy, nasaan ka na? Kasi alas 3 na madaling araw. Kala ko na ipasok na sa Mandaluyong si Daisy. Yung pala hindi naman. Yung mga nagiinom po sa kalsada, huwag po kayong mag-alala, hindi po bawal mag-inom sa kalsada. Ang pakiusap lang po namin, sana po may disiplina. Sana po yung alas 10, siguro naman po sapat na po yung alas 10. Siguro po sapat na rin po para patayin nyo na ang inyong mga video okay. Diba? Makiramdam naman tayo sa mga kapitbahay natin na may hanap buhay, na kailangan gumising sa umaga. Diba? Maraming nagagalit sa barangay. Sinasabi nila ang higpit. Martial law sa Barangay Damayan Lagi, hindi po totoo yun. Gusto lamang namin maging matahimik ang Barangay Damayan Lagi, kaya namin ginagawa ito.
Hindi po namin kayo sinasakal. Kahit mag-inuman kayo, simulan nyo alas 9 ng umaga. Basta alas 10 po ng gabi, tapos. Huwag nyo pong ilagay sa isip nyo na mahigpit po kami. Hindi po. Gusto lamang po natin na pare-parehas tayo. Pagdating ng alas 10, tulog tayo. Dahil lahat po tayo, meron tayong hanap buhay, meron tayong mga anak na papasok kinabukasan sa school. Yan. So, inaasahan ko po na imarites nyo sa inyong mga kapitbahay. Ayaw po naming matikitan. Hanggang maaari, nag-uusap kami sa council, ayaw naming mag-ticket. Mag-issue ng ticket. Pero kung kinakailangan at sinusubukan nyo ang barangay Damayang Lagi, gagawin po namin yon. Yan. So, meron na rin naman po tayong CCTV at PA. Siyempre sa pangunguna ni Kagawad Maribel Batang, siya po nag-implement ng CCTV at PA. Meron na rin po radio ang ating mga tanod para mapabilis ang responder. Meron din po tayong drug rehabilitation, house visitation, at siyempre meron po tayong community-based rehab. Yan, ginagawa po natin yon sa ating mga nahuhuli or nagpa-positive sa mga drug test. Yan. So, meron din po tayo sa education sa pangunguna ni Kagawad Josel Cret. Nagkataon lang po na hindi po siya nakapag-implement dahil nabasa po yung mga school supplies na pinamili niya. Sana po sa susunod, makapag-implement po tayo para maibigay natin yung mga school supplies para sa ating mga anak. Pero hindi naman po tayo nagpahuli kahit hindi po tayo nakapagbigay ng school supplies ngayong taon na to. Sisikapin po namin mas bongga sa susunod na taon. Pero nakapagbigay naman po tayo ng sapatos, syempre sa tulong ni Boss Kiko Del Mundo. Yan, tuloy-tuloy po. Magbibigay pa rin po tayo ng sapatos sa susunod na taon. At syempre, hihingin ko pa rin ang tulong ni Boss Kiko Del Mundo. Yan. Sa atin naman pong PWD sa pangunguna ni Kagawad Ginar Purgay. Yan, ang pinakabata. Pero, hindi ko alam kung natutulog pa ba to. Kaya nga minsan sinasabi namin, Tang, matulog ka naman. Actually, ang nanay niya si Kagawad Maribel. Yan, bunso namin yan si Kagawad Inar. Si Kagawad Inar ang pinakabata sa amin. Pero pinakamasipag, nakita mo naman, nandito ang kanyang mga ladies. Yan, nasa unahan pa sila. Batang-bata at nagsusumba pa. Nung nakaraang June, nagbigay ba tayo? July ba yun? June. Nagkaroon po tayo ng rice distribution. So, kahit pa paano po, ano yun? First phase. Una pa lang po yun. Unang pasabog pa lang ni Kagawad Inar yun. Meron pa po tayo sa December. Yan. Sabi niya, bongga. Ewan ko kung saan siya kukuha ng pera. Ako na naman ipapasubo na ito eh. Diba, bongga. Sabi niya, bongga. Pero, syempre, ano ko to eh, kakampi natin yan. Lahat ng proyektong gusto niyang mangyari sa barangay, 101%, tutulungan po natin at susuportahan po ng konseho ng barangay Damayang Lagi. Ang PWD at senior, meron po kayo, may budget pa kayo na hindi nilalabas, so ilalabas natin ngayong December. Sa December, ang ating pong mga anak, syempre, sa panahon pa ni Kaptan Yan, yung children's party, yung pamimigay natin ng mga regalo, ng mga kasiyahan, mas maganda po ngayong December. Magugulat po ang ating mga anak na talagang magmumukha tayong street party. Actually, dahil pag-coordinate na ako kay, asan yung SK? Nagtago na naman tong, yan. SK, yung promise mo sa akin ha. December, children's party tayo dito. Oo na naman daw yan. Tapos, kasi na eh. Pero hindi, asahan ko yun. Pag hindi, susumbong ko siya sa inyo. Yan. So sa November 1, meron din po tayong children's party. Papuntahin niyo po dito ang ating mga anak na nakapang Halloween. Magpalista lang kay Jude. Siya yung bruha. Okay, sa disaster naman po tayo. Siyempre, ang barangay Damayang Lagi. Suki ng disaster. Pero hindi tayo patitina. Disaster lang yan. Barangay Damayang Lagi tayo. Di ba? Oh, isang sigaw naman dyan para sa barangay Damayang Lagi. Suki daw tayo ng sunog, sabi ni Councilor Egaya. Baha.
Oo, pero syempre, ganun talaga ang buhay. Nakikita pa rin natin kahit anong dilubyo, kahit anong disaster na dumating sa buhay natin, pinipilit natin bumangon at kinabukasan parang walang nangyari. Except sa makikita mong sana all. Pero syempre kahit pa paano naman, nagampanan naman namin yung aming tungkulin perang barangay na kahit siguro 2 kilong bigas, 3 kilong bigas, 3 sardinas, 2 noodles, kahit pa paano may naipamahagi naman po kami na ano po yun, hindi po kami nagsolicit. Galing po yun sa barangay. Yun yung na kahit pa paano is naipaabot naman namin sa inyo. So, ano pa ba? Yung fire extinguisher na kahit ang laking pakinabang ng fire extinguisher. Lalo na dito sa Blackpool, ilang beses tayong muntik-muntikan. Pero na ano natin dahil sa fire extinguisher. So, yung mga illegal po dyan. Sana ingat-ingat dahil maraming madadamay. Mahirap. Mamaya may mangyari dyan sa 2.1, bakuran tayo, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Nakuha niyo ibig ko sabihin? So dapat mag-ingat po tayo. Hindi tayo pwedeng mawala sa 2.1. Ingat po tayo. Meron din po tayo, pero sa next year po, sa susunod na budget, sabi ko kay Tres, lakihan po yung budget para sa fire extinguisher. Dahil gusto ko po, mamudmod talaga kami ng fire extinguisher dyan sa proper. Meron din po tayong mga kagamitan na nabili meron po tayong lubid, light vest at iba pa. Napag-usapan din po ng konseho ng Barangay Damayang Lagi. Bibili po kami ng bangka at saka yung mga ano pangalan ng light boy? Light boy daw. So, bibili kami ng bangka na pwedeng pumasok dyan sa mga iskinita at saka yung mga sulbabida na may koromi. Alam niyo yung koromi? Dahil joke lang So, bibili din po kami ng mga sulbabida na makakapasok sa mga iskinita. At pakiusap po, pag dumadating naman po yung baha, huwag na po nating intayin na nasa 3rd floor na po kayo bago kayo magpaparescue. Dahil nag-aabiso po sa amin ng BRRM na may limitasyon po kung hanggang saan lang yung pagre-rescue. So, wag niyo po kami sisihin kung dumating po yung time na hindi na po namin kayo ma-rescue. Pero lahat naman po, nagpapa-announce naman kami na lumikas na po. Pag sinabi po namin open na po ang mga evacuation, punta po kayo. At sinisiguro po namin lahat po na nasa evacuation center, meron po kayong relief na matatanggap kay Mayor Joy Belmonte at si DSWD. So kasi po, yun lang po yung ina-account nila, yung nag-evacuate. Yun lang po yung kailangang bilangin nila kasi yun po yung yun yung policy nila, net, di ba? Kailangan nasa evacuation center bago magbigay ng ayuda, relief. Okay, malinaw po yun syempre, iyayabang ko rin yung CCTV natin sa tabing ilog na yun ang nagmo-monitor sa atin kapag may mga baha. Si Kagawad Philip hindi natutulog kapag may baha. Kahit naka-crop top yan, nag-a-announce po yan ng kung ano yung lagay ng ano. Alam niyo yung crop top? Yes! Carlos Yulo, di ba? Nakita ko na sa bubong mga ganun-ganun pa, hindi. So, yan lang naman yung mga ano natin. At pagdating ng sakuna, isa lang po inihiling ko, magkaisa tayo. Huwag po tayo magkanya-kanya pagdating ng sakuna. Kasi pag nagkanya-kanya tayo, magkakaroon ng malaking problema. Samantalang kung umpisa pa lang nakikita na natin may problema, puntahan na natin, mariresolve po natin yun. Unahin natin kung saan ang gagaling yung problema. Maliwanag po, hindi po masamang mag-ingay pag may problema. Sumigaw po tayo. Gamitin natin yung pagiging marites natin para kung ano man ang mangyari dyan, maanoan natin, maagapan. Okay ba mga marites? Okay. So, syempre po, nagpapasalamat kami ngayong araw na to sa ating number 1 mayor ng Quezon City, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, Congressman Marvin Rio, Councilor Egayap,
Councilor Emirilio, Councilor Irene Belmonte, Councilor Raquel Malangin, Councilor Nanette Castelo Daza, Councilor Mara Suntay, sa ating Action Officer at sa ating BCRD na si Consi Ricky. Pasasalamat din na nandito ang aming mga kagawad, Kagawad Yosel Clet, Kagawad Pilipaner, Kagawad Inar Purigay, Kagawad Maribel Batak, Kagawad JR Tanyag, Kagawad Ariel Aquino, Kagawad Jean Salvilla, SK Chairman Elmer Galagate, and Council. Yan, walang aming mga SK. Basta po, ako po, masasabi ko lang sa inyo, masaya po ako dahil kahit pa paano, buo ang aming konseho ng barangay. So, nagiging madali sa amin ang pagre-resolba ng mga problema. So, yun po. Wala man po akong akap na maibigay sa inyo. Yakap lang po ang meron ako. Yan. Muli po, ako po si Kapitana Arlie Ledesma. Maraming salamat po at magandang umaga. Nakalimutan ko po i-acknowledge yung mga nagbigay po sa atin ng ating parapol. Sit down lang po lahat. Siyempre, nandiyan po si former Councilor Ivy Lagman, at siyempre si Boss Kiko, siya po ang magbibigay sa atin ng bigas. Siya po ang magbibigay sa atin ngayon ng bigas. Si Ali Porbe, sino pa pong ano? Si Consi, Raquel Malangin, si Consi Egay, Councilor Ivy. So, salamat po sa lahat ng nagbigay ng para maging masaya at may makabuluhan ang aming barangay assembly ngayon po. Muli po, maraming salamat at magandang babae ako. Okay, so walang tatayo. Tama ba? Segment? Walang tatayo? Stay put. Stay put. Yung pagkain? Okay, sige. Lahat po kayo, lahat po ng may stab. Saan pumunta? Okay. So, lahat po ng may staff, bibigyan po kayo ng food. Upo lang po kayo at magpaparapol po tayo. Okay, first 3.